Dahil Sunday, podcast episode po tayo ulit. At pag-uusapan natin ngayon yung mga tinatawag natin na plant and forget. So magra-rundown tayo ng mga iba-ibang crops na considered na plant and forget. Itong plant and forget crops ay ilang beses na natin yan na-discuss dito sa agribusiness. At marami na rin tayong mga napuntahan, mga research persons natin na na-mention na rin itong mga crops na to. In fact, ang mga i-discuss natin ay meron na lahat yan video dito sa agribusiness. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Okay, bakit nga ba tinawag na plant and forget? Kasi itatanim mo, konting alaga, siguradong may aanihin ka. Ibig sabihin, very minimal yung cultural management o yung pag-aalaga sa kanya. Ngayon, kung aalagaan mo siya talaga, ay sigurado bibigyan kanya ng maraming ani. Bukod sa easy to grow, itong mga crops na to ay maitatanim mo, no, na hindi ka bumibili ng buto or seedling or planting material. Kasi andyan lang siya, parang halos native na makikita natin, tutubo sa paligid or mahihingi mo sa kapitbahay or pag nagtanim ka, yung magiging buto ay yun ulit ang itatanim mo sa susunod na cropping cycle. Hindi yung bili tayo ng bili ng mga buto sa mga seed company na ang mamahal, no? Bukod sa mahal, hybrid, mahirap alagaan, maraming maintenance, magastos. So itong plant and forget na to ay dahil open pollinated or cuttings or rhizome, madaling magpadami at anytime may makukuhanan tayo ng planting material. Bukod dyan, ang pinakamaganda, ito mga crops na to ay laging hinahanap. No? Pag pumupunta ako sa Balintawak, nakikita ko sila at hindi karamihan yung mga items na to. Minsan, mahirap hanapin, minsan available, minsan hindi. But, ang presyo at ang demand, laging hinahanap ng tao, laging nabibili, ang presyo hindi bumababa. Laging mataas ang presyo nito. O more or less, para sa isang farmer, ay hindi yung nagiging victim tayo lagi ng dagsa na napakadaming harvest at bagsak ang presyo. Let's say for example, kagaya ng tomato, no, na tumataas ng napakataas pero bumababa ng mababang mababa as low as 5 pesos doon sa farm gate price. So minsan yung mga crop na yan ay ayaw nang i-harvest kasi mas mahal pa yung gagastusin para i-harvest siya, para ibenta kaysa doon sa pagbebentahan. So itong mga crops na to more or less ay hindi nakakaranas ng ganyang mga situation, no, na bumabagsak ang presyo na halos ipahingi. Mag-start tayo sa saba. Okay. Ang saba ay minsan ka lang magtatanim, okay? At tuloy-tuloy na yan na nagkakaroon ng suwi, napakadaming suwi, at yung suwi na yan ay pwede mong i-transplant, meaning hindi ka nauubusan ng pananim. No? Hindi pa namumunga yung saba, meron na siyang kasunod. Napakadami. Pananim lang ang pag-uusapan, hindi ka mauubusan. Sa Balintawak, more or less ang mababang presyo ay nasa 30 pesos, 35 pesos, 40 pesos. Ganun siya. So, napakadaming mamunga, no? Sa isang puno, napakadaming kilo yung na-harvest mo. Hindi yan nawawala sa palengke. Laging may naghahanap ng saba.
Kasi ang daming gamit, no? Ang daming nagtitinda ng banana Q, ah, ng turon, 'di ba? Um, Pati sa bahay, yung pang home consumption. For some reason, no, kahit sa supermarket, saba ay isa sa pinakamabiling prutas. Mapa-household, hinahanap. Mapa yung mga nagtitinda sa kalye-kalye, yung banana Q, hinahanap. Pati SM, nagtitinda ng banana Q, ng turon. Um, Mabiling-mabili siya. At higit sa lahat, ang dami na ngayon food processor na nagbebenta ng produkto na galing sa saba. Isa dyan yung banana chips, no? May na-feature tayo si Villa Socorro na in-export nila yung banana chips nila. Lately, may na-feature tayo sa Liliw Celestine Food Products. Nagulat ako doon na tons yung pinaprocess nila na saba na ginagawang banana chips na dinidistribute ng isang convenience store nationwide. Grabe, nagulat ako doon. Ganon kalakas yung demand nila. Hindi lang yan, no? May mga gumagawa ng halo-halo ingredients. Si Razons, no? Razons by Glenn, no? Ang laki rin ng demand niya for saba. So, mapa-processing, mapapambahay, mapa-grocery, mapa-restaurant, lahat naghahanap ng saba. Actually, nung nandun kami sa States, nagulat ako na kumain kami sa isang steakhouse. Sabi nila, kailangan daw may palate cleansing. May palate cleanser sila para daw yung bawat klase ng steak na kakainin mo ay ma-appreciate mo at matikman mo talaga ng maayos. Nung iserve yung palate cleanser nila, saba. Minatamis na saba. Dito sa atin, minatamis na saba lang yan. Parang ginayat-gayat lang ng maliliit. Tapos, linuto sa asukal. Yun na yun, sweet na yun. Yun ang palate cleanser nila sa steakhouse sa Amerika. Pangalawang crop ay yung kamote. Yung kamote, napakadali lang din itanim. Ang pagkakaalam ko dyan, pag tinanim mo yung talbos, no, isang beses ka lang magpa-fertilize at yun na. Tapos na yun. Habang bata siya, kailangan mong magdilig. Pero habang tumatanda siya, hindi na kailangan. Hanggang doon sa mag-harvest ka na. At ang kamote, pupunta ka sa Balintawak, hindi rin bumabagsak ang presyo. Laging nasa 30, 40, 50, 60 pesos per kilo. May mga na-feature na rin tayo na nagtatanim ng kamote, si Gilbert doon sa Herona, Tarlac, no? Napakaluwang nung taniman niya ng kamote. At hindi siya nagkakaproblema sa market, no? Yung mga buyers niya, tinatawagan lang siya. Bakit malakas ang demand ng kamote? Kasi ang kamote ay ganun din, no? Kinakain natin yan na nilaga at kinakain din natin yan na kamote Q. Ganun din, kagaya ng saba, may mga naglalako na kamote Q. Marami ring nagpa-process ng kamote na ginagawang chips. Kagaya ng na-mention natin kanina sa Liliw, nagpa-process siya ng kamote at ine-export as kamote chips sa Korea. Favorite kasi ng Korean ang kamote. Sa Taiwan, mabibili mo sa 7-Eleven. So, pwedeng potential yan, no, na baka sooner or later kahit sa mga 7-Eleven natin dito, makikita na rin natin yung mga baked potato or boiled potato na nasa 7-Eleven. Ay, actually, merong isang coffee shop, si Coffee Project, no? Meron siyang kamote na parang dessert, baked
kamote. As in kamoteng-kamote talaga na napakamahal. So, pero masarap, in fairness. So yan, madaming possibility na puwedeng gawin at that's also the reason kung bakit laging mataas ang demand ng kamote sa market. Okay? Another crop is luya. Ang luya ay nagtatanim pag-start ng rainy season. At kaya rainy season ka magtatanim para hindi mo kailangan magdilig. Kasi ang luya ay bagay sa mga lugar na yung terrain, yung pa-slope, pababa yung mga lupa. So, doon tinatanim madalas yung luya. Pag nag-establish na yan, wala ka ng management, hihintay mo na lang siyang maging ready to harvest at kusa nang magdadry yung mga dahon niyan, no? At sometimes parang matatabunan na siya ng damo. Before mo siya i-harvest, halos wala ka nang makitang dahon, parang nakadapa na siya. So sobrang konti ang management. Ang kagandahan sa luya, pwede mong ihintay ng presyo. Halimbawa, mababa ang presyo ngayon. Kasi ang presyo kasi ng crops, 'di ba? Minsan isang linggo lang magpa-fluctuate 'yan, 2 weeks lang biglang tataas ang presyo, ganyan. So kung mababa ang presyo, ang kagandahan ng luya ay pwede mo siyang hindi i-harvest. Doon lang siya sa lupa kasi hindi siya masisira, no? Kahit ilang buwan siya diyan, napatay na yung dahon niya, patay na yung stem niya, pero yung luya sa loob ng lupa, buhay, hindi nasisira. So, kung mababa ang presyo, edi wag mong i-harvest, hintayin mo next week, baka magtataas ang presyo. Or, isang maganda dyan, kung ano lang ang order sa'yo, yun lang i-harvest mo. Hindi mo kailangan i-harvest yung lahat ng tanim mo. Kung 100 kilos lang ang order mo for today, the 100 kilos lang ang i-harvest mo for today. The rest ng halaman mo, andun lang siya. Again, ang luya ay tumataas ng mataas na mataas. Bumababa rin ang presyo, pero relatively, hindi yan kagaya ng kamatis na nagiging 5 pesos. Hindi siya bumabagsak ng ganun kabagsak ang presyo. Okay? So again, less maintenance, pwede mong i-delay yung pag-harvest, pwede mong i-harvest kung ano lang yung na-order mo. Pwede rin, na-harvest mo na, pero stay mo lang siya sa isang dry place at makapaghintay siya pa rin doon ng ilang araw bago mo siya i-deliver. Isa pang plant and forget ay yung gabi. Okay. Again, lahat ng sinasabi ko dito ng mga crops ay kung minimal ang gagawin mong pag-aalaga, bibigyan ka pa rin niya ng harvest. Pero kung aalagaan mo siya, sigurado madaming ibibigay sa'yo na harvest. Okay, balik tayo sa gabi. Okay? Let's say yung mga gabi na root crops. Okay. Yung root crops, ganyan din yan, hindi rin bumabagsak ang presyo niyan. Laging maganda ang presyo. Actually, parang nasa 40, 50 pesos, parang ganyan. Minsan sa farm gate price, mas mataas pa sa 50 pesos. Pero ano bang ginawa mo doon sa gabi? Tinanim lang, 'di ba? Especially yung San Fernando. Tananim mo lang tapos papabayaan mo na 'yan. And in fact, doon sa mga tinutubuan ng San Fernando, madalas doon ay kusang tubo lang. Marami nga diyan hindi nga tinatanim halos eh. Talagang hina-harvest lang nila kasi talagang may area kung saan siya talaga tumutubo. Okay. Madalas nga yung gabi, yung San Fernando ay crop na pambawi nila. Halimbawa, meron silang tanim. Yung nagpunta tayo sa Quezon, may na-feature tayo na nagtatanim ng sayote, no?
Doon sa UTI-han niya, may portion doon na maraming tanim na gabi na San Fernando na halos hindi niya rin tinanim 'yun, eh, tumutubo lang 'yun, eh. Pero 'pag nag-harvest siya, ang laking tulong 'yon doon sa ilalaki ng sale niya. Kasi wala halos gastos, pero mataas ang presyo siya binibili. Bukod doon sa San Fernando, 'di ba, yung taro gano'n din. Ngayon may processing na rin 'yan, may gumagawa na rin ng chips at, iba pang, produkto. Puwede rin yung, kagaya ng na-feature natin, yung De La Verges 'no, sila Sir and Ma'am De La Verges doon sa, Bula, sa Kamsur 'no. Talagang finarm nila yung gabi nila, talagang pinalit na nila, hindi na palay. Kasi nga mas dihamak na mas malaki ang kinikita sa dahon ng gabi kaysa palay. So sila, harvest ka lang ng dahon. Every 15 days, harvest ka ng dahon. Imagine that. Every 15 days. Tuloy, tuloy, tuloy for the next whole year. Ganun kadami yung na-harvest mo. At dahil sila ay may processing at binibenta nila na naka-seal na at lahat yan, karamihan ng market nila for export. Okay? So, again, ang gabi, madaling alagaan, walang maraming pesticide, walang ganun. Hindi ko alam kung nagpo-fertilize eh. O siguro man kung may fertilizer, once lang, pero parang hindi rin eh. Hindi rin fini-fertilize. So parang ang gabi ay makukonsider natin talaga na organic na crop. Isa pang plant and forget. Actually, ito gustong-gusto ko 'to eh. Kung ako lang talaga may chance, gusto kong i-farm ito. Yung malunggay. Okay? Ang malunggay, minsan mo lang itatanim. Ideal din, magtanim ka during rainy season para yung tatamnan mo, hindi mo rin kailangan diligan. Pag nabuhay na yung malunggay, sisibol yung talbos, di ba? By the way, ang malunggay pwede kang magtanim ng through seeds or pwede ring cuttings. Mas mabilis yung cuttings, di ba? Napakabilis niyang mabuhay. Tapos pag nabuhay na yan, nagsanga na yan, ay pwede mong i-harvest yung sanga, no? Puputulin mo yung sanga para makumulat ng dahon. Every 30 days, mag-harvest ka ng dahon ng malunggay. Yung kinat mo, after 30 days, harvest ka ulit. May na-feature tayo, yung mga taga San Miguel, Bulacan, no, na naging kaibigan na rin natin sila na nasa Juliana's Market sa Balintawak. Imagine mo yung ilang hundreds of kilos of dahon of malunggay every day ang binebenta nila sa palengke. Namumblema sila saan sila kukuha ng dahon ng malunggay. I think ilang barangay, the whole town, every day iba yung destination nila para lang maghanap ng dahon ng malunggay. Na-experience natin yon, nakipitas tayo, may nakita tayo na isang taniman, maliit lang, mga 100 square meter lang yata, tapos magkakalapit lang yung planting distance. Parang half meter tanim. At lahat yun, kinakalbo lahat yun. Tapos after 30 days, balikan, harvest na naman. So imagine mo kung ikaw ay nagtatanim ng malunggay at meron kang buyer na kagaya ng mga kaibigan natin na nasa Julianas ay pupuntahan ka lang para sila pang mag-harvest hindi ikaw. Yung buyer ang nag-harvest ng malunggay. Tapos kikiluhin, babayaran ka. Okay? At ang maganda sa malunggay, hindi lang yung dahon, no? Pwede rin yung bunga. Alam mo yung bunga ng malunggay sa Balintawak, parang it sells like pag binenta yan, parang hotcake. Ang bilis, ang daming naghahanap. For some reason, bakit mabili yung bunga ng malunggay? Pag nakakita ka, hindi ka pa bumili ka agad. Pagbalik mo, baka wala na yung bunga ng malunggay. Ganun kabilis siya maubos doon sa Balintawak. May processing din
ang malunggay. Marami na ngayon gumagawa ng malunggay powder, linalagay nila sa capsule, nagiging food supplement. Meron din buto, yung buto ng malunggay ay I don't know yung process na ginagawa nila pero malinis na malinis, maputi at yun ay nabibili pa sa Amazon, no? So imagine that, no? Pwede siyang meron siyang medicinal property kaya maraming nagpo-process ng malunggay. Okay? So again, sa Balintawak, kahit napakadaming daon ng malunggay, grabe ang bilis maubos. Ang malunggay din, no, kahit sa grocery, isa rin ang malunggay sa pinaka-fastest na dahon na gulay sa grocery at saka sa palengke. Okay? Siyempre, sa ulam, ang dami-daming panggagamitan, 'di ba? Yung sa tinola, sa dinengdeng. I think halos lahat ng Filipino kumakain ng malunggay, mapa Tagalog, Ilocano, Bisaya, lahat kumakain ng malunggay. Isa pang na-feature natin na masasabi nating plant and forget ay yung papait na gulay. Ano siya, para siyang damo. Actually, ano yan tumutubo lang doon sa mga gilid ng ilog, doon sa mga buhangin na part ng ilog. Doon lang siya tumutubo. Marami yan sa Tarlac, marami yan sa Pangasinan, yung mga malalaking river. So may na-feature tayo sa Tarlac at ganun nga, doon lang siya sa, ang pananim niya, tumutubo lang din. Tapos, pwede niyang kunin yung mga tumutubo, yun ang ita-transplant niya doon sa bed na ginagawa niya na nandun lang din sa gilid ng ilog. Pero minsan, ginagawa niya, pamumulaklakin niya yon, tapos i-harvest niya yung buto, at yun ang itatanim niya ulit sa bagong seed bed para sa next cropping cycle niya. By the way, ang papait ay halos all year round pwede mong itanim maliban dun sa mga months na mataas ang tubig sa ilog kasi sobrang tagbagyo na. Pero after that, tuloy-tuloy, basta may tubig sa ilog, pwede kang magtanim ng papait. Itong papait ay favorite na ulam na gulay ng mga Ilocano. Actually, favorite ko rin siya. Kasi sa Ilocano, talagang ano yan, must have, no? Laging kinakain yan ng mga Ilocano. Para lang siyang blanch, parang salad. Iba-blanch lang yan, lalagyan ng kamatis at saka yung bagong isda. Yun na yun. Tapos kung may pritong galunggong or bangus or tilapia, yun yung partner niya. Okay, so solve na yun sa mga Ilocano. In fact, kahit nga pag may mga bisita ka, no, pwede mong ihain yon. Kung Ilocano rin yung bisita mo, pwede mong ihain yon at talagang pagkakaguluhan yan, nakakainin. Hanggang ngayon, pag ako nakakakita ng papait, talagang bumibili ako ng madami at linuluto ko talaga yan at kinakain ko talaga yan. Kasi way back, kahit nung bata kami, lagi namin yung pagkain. Do may ano siya, no, may time lang talaga na makikita mo sa palengke. Minsan pag hindi yan season, hindi mo siya makikita. Kaya nga I was surprised nung na-feature natin doon sa Tarlac na ang sabi niya ay tinatanim pala niya yan halos all year round. Isa pang plant and forget ay yung sigarilyas. Sigarilyas ay more or less popular na vegetable yan kahit saan, no? Kahit Tagalog, kahit Ilocano, favorite yan. At for some reason, kokonti ang nagtatanim ng sigarilyas. Kaya yung mga nagtatanim ng sigarilyas ay talaga namang kumikita. Kasi ang sigarilyas ay parang companion crop lang siya, no? Kagaya ni Kapitan Ronnie Capulong doon sa Florida Blanca. Si Caproni ay naging People's Choice Award nung first meet and greet / agribusiness connect natin, no? Yun nga kasi napakadami nating nagawang mga videos sa kanya. Isa nga dyan yung sigarilyas. So,
By the time na namatay na yung mga eggplant niya, yung mga ampalaya niya, no, kasi wala ng ulan, na-harvest na lahat, doon naman magbo-bloom itong si sigarilyas, no? Ang nangyayari, dahil yung lupa niya ay rich pa ng fertilizer kasi yung mga naunang crop ginamitan ng mga fertilizer. So yung mga natirang fertilizer sa lupa, yun naman ang kakainin ni sigarilyas. So si sigarilyas ay parang walang input kasi nga uubusin lang niya kung anong meron doon sa lupa na ginamit sa naunang crop. Imagine that. Tapos, hindi rin bumabagsak ang presyo ng sigarilyas. Again, yung sigarilyas, punta ka sa Balintawak, must have din. Lagi siyang nauubos. Okay? Sa supermarket, hindi ako masyadong familiar kung malaki ang demand sa supermarket. But doon sa palengke, definitely malakas. Kasi maraming panggagamitan. From pinakbet to sinigang, etc. Ginagamit yung sigarilyas. Sabi nga ni Caproni, minsan jackpot talaga siya sa sigarilyas, no? Kumikita siya talaga ng malaki. Malaki talaga. As in, hindi lang ako sure dun sa figure, pero kayang mag-gross, gross, kayang mag-gross ng kalahati hanggang 1,000,000 sa taniman niya. Isa pa ay yung patani. Okay, yung patani ay na-feature na rin natin yan kay Caproni Kapulong din. Ganon din yung patani, no, pang summer crop din na pag dry na yung panahon, wala na talagang ulan, doon na mumulaklak at doon na mumunga si patani. Si patani ay pwede mong i-harvest na yung buto ay develop na pero green pa yung pod, no? Pwede mo yung i-harvest ng ganon at nauulam ng ganon. Pero pwede mo rin siyang i-harvest na yung dry na yung pod at yung seeds ay dry na rin. Dahil yung dry na yon ay pwede mo siyang itanim ulit or pwede mo pa rin siyang ibenta as vegetable. So, nakahilera yan dun sa mga palengke na puro buto, yung mga munggo, beans, ganyan. Andun din yung buto ng patani. Hindi rin bumabagsak ang presyo ng patani at wala ring halos input kasi ang input na kakainin niya ay kagaya ng sigarilyas, kakainin din niya yung mga natirang mga fertilizer doon sa mga naunang crop kagaya ng talong, ampalaya, and others. At saka masarap yung patani yung baboy na para siyang sinigang pero kaunti lang yung sabaw kasi malapot na malapot dahil doon sa patani. So, masarap din siya. At saka, yung patani, I think pwede mo rin gawing na base doon sa Middle Eastern na mga na pagkain ay pwede mo rin gawing alternative yung patani. Masarap siya. Isa pang napakagandang crop at ito talaga ito toong plant and forget. Talagang walang management ito. Ito yung labong, no? May specific variety o species ng labong na masarap talaga na as vegetable, no? Madami yan, yung kawayang tinik, pwede, yung kawayang bayug, pwede, iba-iba yan. But sa Ilocano, yung bayug yung preferred nila. Once na naitanim mo yan, every season yung dadating yung tag-ulan, pag nag-start na yung tag-ulan, mag-start na rin maglabas yung labong. So, yun, tuloy-tuloy lang yun. At may na-feature tayo dyan doon sa Balungaw, si Ate Mimi. Ang ginagawa niya ay nag-harvest siya ng mga labong, tapos ipaprocess niya, tapos may dinadalhan siya doon sa Rosales or Santa Maria at yun naman ay trader na dadalhin naman yung labong dito sa Balintawak. So yung mga nabibili sa Balintawak na pre-cook na labong, most likely nanggaling yon kay Ate Mimi doon sa Balungaw. So eto talaga 100%, no, na plant and forget talaga. Walang management. Hintayin mo lang yung
season ng rainy season at maglalabasan yung labong. Pero may narinig din ako na may nag-experiment daw sa Balungaw na ang ginawa niya ay linagyan niya ng irrigation yung kawayan niya at kahit summer ay nagkakaroon ng labong. So may na-harvest siya na off-season. Yung iba, ano daw, yung winiwisikan ng konting urea, tapos tumutubo yung labong. So yun, very minimal. Ang ano nga lang dyan, dahil sa probinsya, ay dahil ang labong ay nasa farm lang, no? Nasa mga bukid-bukid na walang nagbabantay. So, uso yung nakawan. Ninanakaw yung labong. So pag may nakita kang labong ngayon, maliit pa, bukas babalikan mo dahil malaki na, wala na, na-harvest na ng kapitbahay. Okay. So, pero pag gagawin mong business siguro yan, kung may ano ka, may taniman ka, napakagandang hanap buhay. Kasi napakataas ang presyo doon sa Balintawak. Isa pang example dyan, yung Kawayan Farm doon sa Pililla na feature natin yan. Ilang hectares yung kawayan nila, something like 10 hectares. Ang ginagawa nila, merong portion doon sa property nila na dinaanan ng poste ng Meralco. So doon bawal nilang palakihin yung kawayan kasi mag-aano doon sa grid, no? So ang ginagawa nila ay yung tumutubo ay harvest kaagad yon. Ina-harvest nila. Yung buong property nila na dinaanan ng Meralco, lahat ng labong do ay ina-harvest nila during labong season. At ang ginagawa nila ay pinaprocess nila. Binabottle nila yon, naka-brine solution, at yun ay hindi nasisira. At yun ay unti-unti nilang linalabas panggamit sa sarili nilang restaurant dun sa farm as labong sisig, lumpia, gano'n. So, yun yung mga sinaserve nila sa restaurant nila. So may panggamit sila all year round doon sa restaurant kahit off-season. Dahil during the season, lahat yan, hinarvest na lahat at prinases nila lahat. By the time na maubos yung labong na bottled nila, process nila, season na naman ng labong. Mag-harvest na naman sila at magpa-process na naman sila. Kaya kung gusto yung kumain ng labong na lumpia o sisig, punta kayo doon sa Kawayan Restaurant doon sa Pililla. Napakasarap ng pagkain nila. At panghuli sa ating crop na i-discuss ay yung lemongrass, no? May na-feature din tayo sa San Miguel na nagtanim ng lemongrass. Ang lemongrass ay ganun din, parang isang taon or less. Itatanim mo yan ng rainy season. Pagdating ng March, April, harvest na. I-harvest na yan. Ang nangyayari sa lemongrass ay may pagkakataon na talagang tumataas ang presyo ng sobrang taas. Like yung na-feature natin sila ay napakataas. Parang 100 ba or 200 per kilo ang lemongrass. Kasi nung time na yon ay El Nino, maraming tanim na lemongrass na hindi nakasurvive, namatay. Nagkataon na yung kanya ay meron siyang konting source of tubig, kaya nadiligan niya, kaya hindi namatay. So nung nag-harvest siya, siya lang ang meron, at talaga namang kumita siya ng napakalaki. Anyway, kahit na hindi dadating doon sa ganoon kataas na presyo, ang lemongrass naman ay hindi rin yan nawawala sa market, no? Laging hinahanap yan sa palengke kasi ang dami na ring restaurants na gumagamit ng lemongrass, no? Especially yung pati yung mga Thai restaurants or pati yung mga lechonan, no? Na gumagamit din sila ng lemongrass. At bukod doon sa pangsangkap, no? Doon sa mga lechon, ginagamit din siya na iced tea. Ako, ginagamit kong iced tea dito sa bahay, no? Ang gamit ko yung lemongrass, lalagyan ko ng honey galing sa DMMMSU sa La Union, at lalagyan ko lang siya ng konting kalamansi. Yun na. Sobrang sarap, sobrang refreshing.
Again, ang lemongrass ay pag tinanim mo during rainy season, hindi rin siya alagain, halos wala ring maintenance, pero laging may demand sa market. Okay, so marami pa tayong mga plant and forget na crops, pero ito lang muna yung mga inuna ko at soon maglalabas pa tayo ulit ng probably another episode para pa sa iba pang mga plant and forget crops. Again, kung ikaw ay gustong mag-farming at wala kang masyadong oras or wala kang masyadong manpower or kapos ka sa malaking puhunan, itry ninyo itanim ito mga 10 crops na na-mention ko. At sigurado ay kahit papano may ma-harvest kayo at kikita kayo. Kikita kayo dahil maliit ang puhunan at ito ay laging may demand. So ito pong 10 crops na na-mention natin, saba, kamote, luya, gabi, malunggay, papait, patani, sigarilyas, labong at lemongrass, lahat yan ay may episodes na tayo sa agribusiness. I-search nyo lang at lalabas yung mga videos na yan dito sa ating YouTube channel. At doon makikita nyo talaga yung in-depth na discussion sa mga crops na ito. Okay? Tuloy-tuloy na po yung ating mga episodes para sa mga gustong mag-consult sa atin, yung mga may mga gustong itanong para malinawan sila bago sila mag-start ng kanilang farming venture, ay pwedeng-pwede ho kayong maging part dito sa Agribusiness Podcast. Libre po yan. Kontakin nyo lang ang Agribusiness Facebook page at tayo po ay mag-podcast together. Salamat po. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.